Nagkarlan. Kay ganda. Likas sa mga bayan ang mag-angkin ng kani-kaniyang pagtatangi sa biyayang handog ng may kapal, lalo na sa kapaligirang bahagi ng kalikasan. Makapagmamalaki ang mga nagkarlangin sa namumukod tangi niyang kaugalian. Mababait, magagalang, at masisipag. Karapat dapat sa taguring makatao, makadiyos, makabansa, at makakalikasan. Nabuo ang grupong Anakalang Hikers of Nature, AHON, nang hindi sinasadya. Nagsimula lamang ito dahil sa kakaibang uri ng libangan ng naging tagapagpaganap nito, ang mountaineering. Minsan ay nagyaya siya sa ilan niyang mga kaibigan na sumama sa pagja-jogging paahon sa Barangay Abo na nasa bundok, Banahaw. Dito nabuo ang commitment ng mga naunang kasapi. Natuklasin pa ang natatagong kagandahan ng kabundukan ng bayan. Sa umpisa'y libangan at bahagi ng pagpapalakas ng katawan. Dumami ang nahikayat na sumama at nagkaroon na ng adhikain na maging kabahagi sa pagtuklas ng yamang ganda ng Nagkarlan. At tunay na kasiyasiya at kamangha-mangha ang makapaglibot sa kabundukan kasama ang grupong tinawag na AHON. Naging regular na ang pag-ahon na isinasagawa tuwing unang linggo ng buwan. Nang sumunod na buwan ay itinampok ang Kasumuran Hike, kung saan lumusong ang grupo sa kinatatayuan ng planta ng Pilpudeco na nasa Sitio Balugbog, sakop ng Barangay Palina. Binaybay nila ang Ilog Talahebeng na tumutugpa sa ginawang kanal ng kumpanya hanggang sa pinaka-4-day. Hindi naging madali bago nila marating ang isa sa kauna-unahang hydroelectric plant sa Calabarzon. Sulit naman ang pagod nila sapagkat natuklasan nila na meron palang lugar sa Nagkarlan na pinagkukuhanan ng supply ng kuryente ng mga kalapit bayan. Sumunod na inakyat ang Mount Lansay na nasasakop ng Barangay Banilad. Sa pinakatuktok nito ay matatanaw ang kabuuan ng bayan ng Nagkarlan. Inikot ang kabuuan at nakita ng grupo ang Sagilala Falls na minsan nang pinagdadausan ng hiking at camping sa scouting. Higit na namangha ang grupo nang sumunod nilang adventure ay isagawa sa Mount Mabilog na nasa itaas ng mga barangay ng Talahib, Sulsugin at Antipolo. Hindi alintana ang paltakang daan, marating lamang ang pinakatuktok nito kung saan matatanaw ang lawa ng Yambo at ang bayan ng San Pablo. Buwan ng Pebrero nang umahon ang grupo na humabot halos sa 100 sa taniman ng strawberry sa Barangay Bukal. Ginalugad ang kabundukan papunta sa Kakawa Crater hanggang sa makasaysayang lugar na Braulia Landing Point. Higit na malayo at mas mataas ang lugar na ito kumpara sa mga naunang adventure. Sulit ang pagod ng marating ang tuktok na bahagi nito na matatanaw ang mga bayan ng Nagkarlan, Rizal at Liliw. Marso nang isagawa ang trekking sa Bangkong Kahoy. Ang pinaka-assembly point ay isinagawa sa Bukal Tramline kung saan makikita ang proyektong itinagawa ng lokal na pamahalaan para mapadali ang pagbababa ng mga kalakal na gulay at prutas mula sa masukal at mataas na bahagi ng bundok Banahaw. Naaliw ng gusto ang mga lumahok sa adventure kahit na sobrang malayo
at mas mataas ang lugar, sapagkat sa kabila ng madawag na daanan ay ang malaparaisong kagubatan na tinawag na Bangkong Kahoy Valley, na ang nagmamay-ari ay taal na nagkarlangit. Dinadayo na ang lugar ng mga lokal at banyagang turista para sa kakaibang nature tripping at adventure. Higit na nakalibang sa grupo ang pag-zipline sa lugar na ito. Dahil summer ang buwan ng Abril, kung kaya't ang naging destinasyon ng pangkat sa panahong ito ay ikutin ang magkakalapit na mga talon na malimit paliguan ng mga lokal na naninirahan dito. Sa pagkakataong ito ay kakaiba naman ang karanasan ng mga lumahok. Bagaman at malapit lang ang lokasyon ng talon, minarapat ng mga tagapagpaganap ng gawain na dumaan sa bahaging kagubatan upang tuklasin ang likas na ganda ng paligid. Binaybay ang mga ilog at kinailangan pang gumamit ng lubid upang makababa sa matarik na lugar. Nag-enjoy ang grupo nang makapaligo na sila sa mga nasabing talon tulad ng Amaw, Tipakan at ang dinadayo na Bunga Twin Falls. Kakaiba pa rin ang adventure na isinagawa sa Mount Nagcarlan na nahaskupan ng mga bayan ng Nagcarlan, Calauan at San Pablo noong buwan ng Mayo. Para sa mga adventurado, satisfaction ang makarating sa tuktok nito. Dahil may mga beginners, may ilang kasama sa pangkat ang naghintay na lamang sa isang kubo sa gitnang bahagi ng kabundukan. Dumaan muna ang pangkat sa Kuranga Farm kung saan nakatira ang isang Indian national na misyonaryo na mapagmahal din sa kalikasan. Makapal ang talahib at malakas ang hangin habang binabagtas ng grupo ang paakyat sa tuktok kung saan matatanaw ang maraming bayan sa Laguna, Cavite, Rizal at Maynila. Hunyo naman ang kakaibang adventure. Hindi man umakyat ng bundok, naranasan ng grupo ang mag-rock climbing. Simpleng hiking mula sa plaza ng simbahan papuntang barangay Silangang Napapatid. Binagtas ang kalsada pailayan ng bayan hanggang Dalince Leches. Lingid sa kaalaman, maging ng mga lokal na nakatira dito, ang ganda ng lugar ay potensyal sa mga local activities ng scouting at mga turistang nagnanais mag-rock climbing. Kamangha-mangha ang mga dingding na bato na nasa palibot ng patay na ilog ng barangay San Francisco. Balik naman sa kanlurang bahagi ng bayan ang adventure noong buwan ng Hulyo. Hindi man malayo at matalahib, madulas naman ang daan ang tinugpa ng grupo. Maaalaman ang nasabing lugar ayon sa mga naninirahan sa ibaba ng Mount Atinlan. Kamanghamanghang malaman na marami palang itinatagong talon ang kapaligiran ng Barangay Sabang at Lawagin. Kapansin-pansin, ang Katmon Falls ay may kakaibang uri ng pulang lupa sa paligid na animoy mga lupa ng isang bulkan. Ang Mahangin Falls na animoy patay na talon sa malayo dahil hindi agad napapansin ang daloy ng tubig sapagkat nililipad ng hangin at di agad direktang bumabagsak sa paanan nito. Ayon sa mga tagapagpaganap ng gawain, may mga talon pa rin sa paligid ng lugar katulad ng Perina Falls at ang mag-asawang Isa at Baldo Falls. Agosto ng suyudi naman ang Barangay Bayaquitos, patawid sa Barangay Labangan, kung saan matatagpuan ang Laguno Falls na isa ring potensyal na puntahan ng mga turista. Napapanatili pa rin ito ang ganda ng kapaligiran, lalo na ng mga may-ari ng bukirin.
katulad ng mga naglalakihang puno, iba't ibang uri ng dapo at mga halamang ligaw na kalimitan ng itinatanim sa mga kabayanan. Ang ika-12 pag-ahon ay tinaguriang Labuyo Twin Peak ng bundok mapula. Napakatarik at mataas ang lugar, kaya't di naging madali ang marating ang tuktok. Subalit sulit ang lahat ng hirap pagdating sa tuktok, sapagkat matatanaw mula sa mataas ng masaganang lupain ang bayan ng Nagkarla. Ayon sa mga nakatira sa paanan ng bundok na ito, malimit daw itong puntahan ng mga lokal na mangangaso sapagkat naglipana pa dito ang mga alimos, musang, bayawak at mga labuyong manok. Sa loob ng minsan 1 buwan na umabot na pala sa 1 taon, ang paglilibot na naisagawa ng grupong ahon sa maaalamat, milagrosa at magandang lugar sa paligid ng tinaguriang Bulkan de Aguang, Bundok, Banahaw. Ang kagalakang ito'y maluwalhating naisagawa ay may kalakip na pagnanais na ang grupong ito'y makapagbubukas at makakahikayat para sa ating mga kapwa nagkarlangin na pahalagahan ang biyayang handog ng kalikasan. Ang pag-unlad ay tatak ng pagkakakilanlan. Sama-sama nating itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan, kasabay ng pagpapahalaga natin sa ating kalusugan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ahon na po tayo